sir, good evening, classmates. We are here to record our topic analyzing primary sources. But first of all, I will introduce myself. I am Rodi Porton. I am Karen Heredia. I am Sheila. The following questions may be helpful to you as you begin to analyze the sources. Number 1. Examine your sources' physical characteristics. If you are working with an original source like a real old letter, as opposed to a published and transcribed version of the same letter, was it written in fine handwriting and fancy paper? Suriin ang mga physical na katangian ng iyong pinagmulan. Kung nagtatrabaho ka sa mga original na mapagkukunan, you will need to have the document in hand. You call it handwriting, paper, or ink. Number 2. Think about the purpose of the source and the author's message and arguments. It is there as implicit message in addition to the stated one. Upang masuri ang layunin ng may akda at ng mga minsan pinarating sa isang teksto. Maaring nating isaalang ang mga pag-iba sa pagitan ng argumento at mensahe. Gayun din ang usahin at implisin ng mga talugan sa likod ng pagsulat. 3. What message does the author hope to convey? What techniques does she employ? To effectively analyze the author's message and the techniques employed in their writing, maaari tayo sa mga huli sa iba't ibang halimbawa na ginamit mula sa mga akdang pampubliko. Number 4. Regarding the author, what do you know? Political opinions, age, religion, race, sex, class, and religion. Is any of this is important? Upang masuri ang layunin ng mayakda at ang mga mensahe pinarating sa ating teksto, maaari nating isaalang-alang ang mga pagkakaiba sa pagitan ng argumento at mensahe. Gayon din ang tahasan at implicit ng mga kahulugan sa likod ng pagsusulat. Who were the target audience members? Was this source intended for the general public or just one person? What impact does that have on the source? Ang pag-uugnay sa pangunahing pinagmulan sa kung ano ang alam natin ay makakatulong sa pagpapalalim ng ating pangunawa. Ito ay nagsasangkot ng pagkakatulong ng mga dokumentong impormasyon na alam natin tungkol sa paksa na natin ang pagkakatulong at pagkakaiba. Number 6. How does the language function? Which metaphors or symbols are significant? What do you learn from the author's cultures? The final step is to assess at kung paano tulungan ang mga pangunahing pagkukunan. Sa ating pag-unawa sa nakaraan at nagbibigay ito ng bagong impormasyon tungkol sa kung anong bagong impormasyon ang makukuha natin mula sa pinagmulan. Kinagpaluban nito ang pagsarangalan sa bagong impormasyon. Below are the so-called 6 C's that guide us to effectively analyze primary sources. First, content. You need to determine the core idea, make a list of the key words, phrases, sentences, and points in paper. Describe what you observe in the picture. Content. Dapat natin intindihin ang main points sa document. Nag-involve
The document's duration and duration time must be identified. Imuha i-identify o kanusa gibuhat ang document sa author. Napakahalaga nito sa mga academic integrity para mag-allow o mag-refine sa source. Number 3, communication. You have to determine the author's biases. A bias is a preconceived notion or inclination in a specific manner. Additionally, you should consider the author's point of view. Communication. Importante kayo na identify nato ang bias sa author. For content. When creating the document, you need to be aware of the global, national, regional, or local events that are taking place. Ang pagsabot sa context o kanusan ng ihimo is importante kayo. It includes global, national, regional, and local events na maka-influence sa perspective sa ka-document content. For example, na isa ka-document nagsulat during wartime na nag-reflect sa anxieties o concern during aton occurred. Number 5, connections. You need to understand how the primary sources relates to your prior knowledge. Ang pagsumpay sa primary source sa atong nahibawan nakatabang sa pagpanaw sa atong pagsabot. Sa past, kini nag-involves o comparing documents information nga ato lang nahibawan about sa topic. Also, identify similarities and differences and forming new insight. Number 6, conclusion. You have to ascertain how the main source advance or knowledge of the past. The final step is to assess kung saan pagtabang sa primary source sa atong pagsabot sa past o nag-provide ni og new information kini nag-involves o consideration sa new information nga gihatag and how it challenge existing interpretation and overall significance to history.